1, 2, 3, 4, 5. Okay, let's do a quick reaction kung ano yung tunay na sinasabi dun sa Jollibee paper bag story. Ang alam ko dun is tungkol dun sa pagkakaintindi ko flash ko na lang dito kung ano yun. Sa pagkakaintindi ko, nung binasa ko yung buong istorya is about main reason dun is yung I read the story, it's all about yung from the start nung nandun na sila sa hospital, parang yung treatment dun is hindi maganda, yung binidyo ka pa lang and then binalik yung diaper, parang yun talaga yung nangyayari sa loob ng hospital. Naranasan ko rin yun nung wala pa akong health card. That's really true. Yes, yung hihida ka sa madumi, ganun. So let's go back to the topic. I think yun yung reason doon, yung parang meron pa siyang binidyohan without the consent, gano'n. Di ba parang nakakaano naman yun. And then, yung iba doon na sumisigaw na raw, tapos parang wala man lang yung tulong na pwedeng gawin doon sa kasama niya, someone screaming daw. Alam mo yun, yun yung nakalagay doon. And then, second doon is, kamahalaan natin about those kind of nurses and doctor sa mga public hospital. Sa totoo lang, sila pa talaga yung matataray. Sa totoo lang, yung mga nasa public hospital. Yes, if I'm going to compare yung mga naging karanasan ko from public to the private, yes, ganun sila. Which is so bad. Kasi nagbabayad tayo ng tax. Tayong nagbabayad ng tax. O tutuusin, tayo yung nagpapasahod sa kanila. Yung sabihin mo na lang na every Filipino na may taxes, nagbabayad sila, for example, every cut-off, 300 or 600. Ilang milyon yun yung kinakalta sa sahod natin kung lahat, halos hindi naman, siguro 30% na above minimum yun yung nagbabayad ng taxes. Kung ipunin yun, di ba marami? Yun yung ano doon, yun yung second na gusto niyang sabihin na dapat maging mabait yung mga nasa public hospital, mostly nurses, doctor, kung ano ka man. Yes. And then the third one, the pang finale, is yung hindi binigyan ng pagkain, yung sa Jollibee. And then yung pag-ignore nga ng asawa niya about the feeling, yung kwento niya yun. Ibig sabihin niya doon is maraming nakakaranas ng ganun. Maraming nakakaranas ng ganun na hindi magandang treatment. Kaya parang sinusulong, parang ang gusto niyang isulong doon is gawing legal yung divorce. Parang ganun. But, of course, hindi pwede sa amin yun. But if ever man na nakakaranas nga ng ganun, parang mas maganda kung toxic yung relationship. Parang mas maganda na nga lang na, you know, wala nilang magiging partner. Parang ganun. Diba? Yun yung conclusion ko dun sa whole video na yun. Yun lang. Yun lang.